Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite na Faithfully Defiant na tagalista ng Noisy, si Sas Rogando Sasot, ang pilit na ginugurgur pero hindi pa rin mapatahimik dahil tayo po ang inatasan ng universe na maglista ng Noisy. Charot. O ano na, eto na, no? I-share nyo na ito at ang dami naghihintay sa inyo ng aking live. And as usual, kailangan nyo po ng 1/4 sheet of paper with your name, student number, and subject. Kailangan may ganon. No, hindi po pwede tayong putyo-putyo lang. Get 1/4 sheet of paper, write your name, student number, and of course, ang suking tindahan. Ayan, no? Ito na naman kasi, i-share nyo muna ito. I-click nyo ng share, okay? At usual, wag po kayo magpapadala ng star dahil hindi po yan sa akin nire-remit ng Facebook. Okay. So, i-share nyo na nang may mga matutunan naman kayo para naman hindi kayo nagiging engot. Okay? As usual, i-explain natin ito sa pamamaraan na abot kaya ng bulsa. Ganon. Hindi ba? Para pag may mga nakikita kayo mga statistics, hindi kayo aanga-anga. Dahil pag aanga-anga kayo, mapaghahalataan. So ngayon, kaya kailangan nyo ng 1/4 sheet of paper para kaya nyo makipagdebate kahit kanino. Hindi ba? Kahit kung sino man Poncio Pilato yan. Okay, maniniwala na may title, tapos hindi kayo makipagdebate kayo. Hindi na po pwede yon, no? Huwag kayong masisindak. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng armas para hindi kayo nasisindak sa mga etos eklabo. At kaya ninyong makipagdebate nang alam ninyo ang inyong pinagsasasabi, lalo na dito sa mga statistics, okay? Dahil nga, guguyuin lang kayo ng mga yan, okay? So, ngayon, i-share nyo muna ito, okay? Ano ba ang ating, sino ba ngayon ang ating i-reveal na hindi marunong sa math? Okay, kasi nagulat naman kasi ako, no? Nagulat ako. Anyway, bakit importante pala itong pag-uusapan natin? Other than na hindi kayo madaling magoyo. Kasi, di ba AI revolution na ngayon? It's AI revolution, artificial intelligence. Ang artificial intelligence po, ang isa sa mga pillars po niyan ay statistics. Bakit ko alam? Kasi I am using machine learning for my PhD. So, kailangan kong balikan yung statistics ko para maintindihan ko yung machine learning. Well, hindi ko naman kailangan balikan ng bonggang-bongga kasi nga, alam ko naman ang statistics, pero kailangan mo siyang balikan ng bonggang-bongga ang statistics para maintindihan mo ang machine learning at para rin maintindihan mo kung paano tumatakbo ang AI. And then you can use AI with your own research. Pero dapat alam mo ang statistics because AI operates based on statistical principles. So, alam nyo na. Sabihin nyo muna, alam ko na! Ganon. Hindi ba? Naintindihan nyo na. Naintindihan nyo. Sabihin nyo kung naintindihan nyo. Kung naintindihan nyo, sabihin nyo na, fresh ako. Charot. Naintindihan nyo na. Ang ganda daw ng skin ko. Alam nyo baka maganda ang skin ko? Kasi ang ugali po, lumalabas yun sa balat. Charot. Lumalabas yun sa balat. Di ba? Lumalabas sa balat. Anyway, so ngayon, dapat maintindihan nyo to. Para kung may makita kayo, kaya nyong makipagdebate, kaya nyong bardagulin, na meron namang common sense, na merong laman, hindi lang yung basta-basta lang kayo nagko-comment ng kung ano-ano. Kasi iba na po ngayon ang labanan. Ang labanan po ngayon ay dahil alam po nila na mahina sa ang mga Pilipino. So, ang gagawin nila, paiikot-ikutin po kayo na parang kulangot. So, para hindi po kayo paikot-ikot na parang kulangot, makinig po kayo para alam ninyo. Kaya kailangan nyo ng 1/4 sheet of paper, write your name, student number, at suking tindahan.
Naintindihan nyo na? Okay, so ngayon alam nyo na. Okay. Okay, so ito ang ating pag-uusapan ngayon, no? Nako. Kaya kayo mga journalists, kaya kayo mga journalists na naiirita sa inyong mga tao dahil kung ano pinagsasabi ninyo. Okay, so ngayon, yung DZMM Teleradyo, nag-release sila ng post. Sabi nila, naniniwala ang 84.4% ng mga estudyante sa buong bansa na dapat tanggalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang ikalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa pinakabagong pag-aaral ng Student-Directed Research Institution na Center for Student Initiatives or CSI. Base sa pag-aaral, 73% ng mga respondents ang naniniwala na dapat nang umaksyon ang Senado bilang impeachment court imbes na ipagpaliban pa ito. 19.8% naman ang hindi pabor habang 6.4% naman ang undecided. Idinaos ng survey mula February 28 hanggang March 16 gamit ang non-probability sampling sa 2,000 estudyanteng respondents. Okay, ano ngayon ang isulat nyo to sa 1/4 sheet of paper ninyo, no? Para may kodigo kayo sa susunod pag nakipagdebate kayo. Ano ang pinaka-importante dito? Ang pinaka-importante dito ay yung sampling method. Okay, ano yung sampling method dito, class? Please write in your 1/4 sheet of paper at i-type sa comment section. Ano ang sampling method? Ano ang sampling method? Ayan na ha, open book na tayo. Pag hindi nyo pa ito nasagot, kukrompalin ko ang mga langalan ninyo. So, ano ang sampling method? Ano ang sampling method? Please type now sa comment section, ano ang sampling method? Okay, so meron na tayo ditong marami ng naka-eksena. Yung number of respondents po, hindi po yan issue sa statistics. Kaya wag kayong aanga-anga na dyan yung titirahin. Hindi po ganon. Halatang hindi nyo alam kung paano mag-statistics. Hindi po doon tinitira ang statistical result, hindi sa number of samples per se. Although it is relevant, pero ang pinaka-eksena dyan is paano kinuha yung sample. Okay? Paano kinuha yung sample? Ngayon, iba-brush up ko lang kayo sa statistics. No? Ang statistics po, ang number 1 requirement dito ay dapat random. Okay? Bakit kailangan random? Kasi kailangan you give equal chance doon sa tinatawag na population mo para mapasama doon sa sampling. Hindi po issue kung 2,000 lang, 1,000, 3,000. Meron pong statistical rules on what kind of statistical inference that you can get from your specific sample size, yung number of respondents or whatever, okay? At doon, at yung results from that sample. Okay. So, hindi po issue yung number of sample. Wag kayong iengot-engot, no? Na doon nyo titirahin ng isang statistical study. Tigilan nyo yan dahil napaghahalataan wala kayong alam sa math kung dyan nyo titirahin. Ang tamang pag-atake dyan is ano yung sampling method. Again, class, ano ang importante? Muna, sampling method. Isulat nyo na yan sa 1/4 sheet of paper ninyo. Okay, sampling method. At alam ninyo kung ano ang sampling method na ginamit dito. Okay. Okay. Dahil ang sampling method ay non-probability sampling, anong ibig sabihin yan ng non-probability sampling? Ganito lang yan. Pinakamainam na paraan para ma-explain ko sa inyo ang probability sampling at non-probability sampling. Halimbawa, meron akong 20 ang population ko, okay? 20 ang sabihin natin 100 ang population ko. Wala naman akong pera na tanungin silang lahat, no? 100, ganyan. 100 ang population ko. So, ang gagawin ko,
isa sa mga simpleng paraan para maging random sampling, isusulat ko lahat ng pangalan ng 100. Isusulat ko lahat ng pangalan ng 100 na respondents. Tapos, ilalagay ko yan sa fishbowl. Okay, yan ang pinakasimpleng random sampling. Tapos, kukuha ako, sabihin ko ng, pwede na sigurong, kung 100 ang aking, population, ibig sabihin ng population, ito yung total number, okay, ng population. And population refers to anything, number of students, number of voters, etc. Ngayon, kukuha ako, sabihin ko ng 30 random sample. So, ilalagay ko siya sa fishbowl, kukuha ko ng 20. So, randomize na yon. Yun yung pinakasimple. Okay? Yun ang pinakasimpleng random. Bakit yung naging random? Dahil wala akong bias. Hindi mag-picture in yung bias ko noon kasi very blind yun. Dahil, kukuha lang ako ng 30, sa aking fishbowl. Diba? So, meron na akong 30 random sample. Okay. Ang isa pang paraan para makakuha ka ng random sample, halimbawa, nag-o-audit ka ng malaking kumpanya. Napakalaki ng kumpanya, hindi mo naman ma-audit yan lahat ng bonggang-bongga. So, pwede kang kumuha ng random sample. Ang isa pang paraan dyan is yung merong random number generator. Halimbawa, meron talagang assigned number. Sabihin natin yung assigned number is 1 to 1,000. Tapos gusto mong kumuha ng, sabihin natin, 100 sample out of that 1,000. So, pwede kang mag-generate ng random number sa mga random number generators. You can use Excel, you can use Python. There are different ways. Even calculator, there are some calculator that can generate random numbers. Okay? So, yun ang random sampling. So, bakit importante yung random sampling? Okay? Kasi nga, yung random sampling, nami-minimize mo yung bias. Okay? Ngayon, dito sa kanila, ba't kailangan i-minimize ang bias sa statistics? Kasi nag-generalize ka sa population. Okay? Ang statistics, magiging reliable lang siya kung yung bias mo yung sampling method mo is minimize yung bias. Of course, there will always be bias. Wala namang perfect statistical sampling. No? There will always be bias, but the thing is to minimize it. Kung non-probability sampling ka, mataas ang bias dyan. Kasi ang non-probability sampling po, usually convenience yan. Convenience sampling. Ano ibig sabihin ng convenience sampling? Sino lang yung available? Kung ikaw, researcher ka, napapalibutan ka ng anti-Duterte, malamang, yung sample mo, puro anti-Duterte. Nagigets nyo na. Nagigets nyo na ba? Nagigets nyo na? Gets nyo na? Mga student? Naiintindihan nyo ba? Or gusto nyo pang baklain ko pang explanation? Naiintindihan nyo na? Naiintindihan nyo ba? Ayan makakapasa na kayo nito ng statistics. Naiintindihan nyo na? So, wag po kayong makikipagdebate based on the number of sample. Wala po doon. Ang totoo diyang labanan sa statistics ay yung method ng papaano mo kinuha yung sample mo. Nagigets nyo na. Kung gets nyo na, sabihin nyo, napakaganda ni Stella Kimbo. Charot. Okay, nag-gets nyo na mga akla. Kung hindi nyo pa-gets, ibababa pa natin to sa pinakabonggang-bonggang layman. Gusto nyo pang grade 1. Kaya naman natin yan. Dahil kung naiintindihan mo ang pinagsasabi mo, kaya mo itong ipaliwanag kahit sa 5 years old. Tama? Naiintindihan nyo na. Naiintindihan nyo na, mga etchosera? So, nakita nyo na ang sampling method, non-probability sampling. Kaya, pag nakakita kayo ng research, titingnan nyo kagad yung sampling method. Ano bang sampling method nito? Baka kasi pag ganyan na non-probability sampling, red flag na yan. Red flag na yan. Hindi ka po pwedeng mag-generalize sa buong population na statistically robust na tinatawag pag sinabi mong non-probability sampling. Kaya ang AI revolution sa Pilipinas ay hindi mangyayari dahil pati media nagpapakalat ng kabubuhan sa math.
AI depends on understanding of statistical principles. If you don't know statistical principles, forget understanding AI. Magmumuka ka lang na unggoy na gumagamit ng calculator. Okay? Ngayon, pupuntahan na natin yung organization daw na gumawa ng survey. Okay. So, ang gumawa ng survey ay itong bigla na lang sumulpot na organization ko, no? Ayan, Center for Student Initiatives. Ay, Center for Student Initiative. Tingnan natin ang kanyang page transparency. So, ginawa lang siya ng September 19, 2024. So, ngayon, ito daw yung kanilang ginawang study. O, binigay pa yung full report. So, pupuntahan natin yung full report. Okay. Kasi nga, tingnan natin kung paano talaga nila ginawa. Kasi, ang isa pong statistical study, dapat ipaparada mo yung method mo. Because statistics is method-driven. Anong ibig sabihin ng method? Kailangan mong maging transparent sa method mo pag statistics ang chika. That applies to all. Kahit simpleng survey, hanggang AI, dapat ang iyong method ay transparent. Doon mo na makikita ngayon talaga kung itong grupo na ito, alam nila yung pinagsasabi nila. So, basahin natin yung report. Basahin natin yung report. Okay, ito na yung report na pinakita nila. Okay, Survey on Youth Perception Regarding the Impeachment of VP Sara Duterte. Okay, so ngayon, hanap ka ngayon dito ng method. Okay, method. Ano ang method nila? Ganito lang kaigsi yung method nila. The CSI survey on youth perception regarding the impeachment of VP Sara Duterte was conducted from February 28 to March 16, 2025 using non-probability sampling with 2,000 respondents limited to the age bracket of 18 to 25 years old and students enrolled in higher HEIs, higher education institutes. Okay. Class. Yung mga nagthesis dito nung high school lang ha, hindi pa tayo pupunta ng university level, master's level at PhD level na thesis at dissertation. College students to ha, college students itong mga to. Tama ba ito? Tama ba yan? Tama ba yung ginawa nila? Tama ba yon? Hindi tama yan. Alam nyo, nung ako kasi po ay nag-high school sa San Beda dun sa Menjola. Ngayon tuwing 4th year high school, meron kaming group term paper. And ang usually niyan is, quantitative ang term paper. Hindi ayaw nila ng mga cannot. Kasi either feasibility study, yung mga feasibility study, kailangan nila ng market research. Hindi ka po pwedeng hindi pumapasa yung mga yung mga non-probability sampling. Hindi papasa yung term paper na yon. Kasi nga kailangan kailangan i-demonstrate mo dun sa term paper mo na you can apply statistical principles. Halimbawa kami, at alam to ng mga kaklase ko ng 4th year, dahil karamihan sa kanila ay dumapende sa akin. Wala naman para sa akin yon. No? I love writing papers. Ang term paper namin noon, at nanalo pa kami noon ng bronze medal. Bronze medal ba kami o silver medal? Bronze medal. 3rd place. Is meron kasing policy ng school namin yon na cleanliness campaign. So ngayon, ang term paper namin is gusto kong makita yung effectiveness ng cleanliness campaign. Okay?
ang paraan namin is survey sa mga estudyante, so perception ng effectiveness ng cleanliness campaign ng school namin, at ang population ko, buong high school students ng San Beda. So from first year to fourth year. So ngayon, kailangan mo ng random sampling dahil wala naman kaming pera para i-survey lahat yon, ang mahal gumastos. So kailangan namin kumuha ng random sample. Okay? So ngayon, stratified kasi may first year, second year, third year, fourth year. Yun yung aming stratified sampling. So, hindi ko na i-discuss kung paano kumuha ng sample size, sample size kung stratified sampling method. Okay? But, ganun ang ginawa namin. Kaya alam ko to. Dahil high school pa lang ako, ginagawa ko na yan. Okay? So, ngayon, ganun yon. Kaya nga, nagulat ako dito sa mga college student ba na ito. Nagulat ako sa mga college student ba na ito, mga madam. 2025. Mga Bex, yung term paper namin ay 2000, year 2000 graduate ako, year 2000. 2025 na at feeling mo ay manuloko mo ang mga taong bayan sa non-probability sampling mo. Ano pa ang kulang dito? Hindi pa nila in-explain sa method nila kung paano kinuha yung non-probability sampling. Dahil maraming pwedeng paraan para makakuha ng non-probability sampling. Okay, ano yung mga paraan ng non-probability sampling? Yung mga Kalye survey. Yung Kalye survey, non-probability sampling yan. Okay? Okay lang yan. That, kailan pwede mo siyang gamitin? Parang focus group. Di ba yung focus group, kayo lang. Ngayon, hindi mo pwedeng i-generalize na yung sinabi ng focus group na yon ay yun na ang opinion ng buong population. Focus group ka nga lang, Bex. Ibig sabihin, yun na yun. So, focus group is non-probability sampling. Saan siya pwedeng gamitin? Exploratory study yan. Okay? Tapos kung pwede mo rin siyang gamitin kung gusto mong magkaroon ng qualitative element ang iyong study dahil nga kukuha ka ng actually kahit nga focus group, kailangan random sampling pa kung gusto mo ng reliable qualitative element sa iyong study. O ayan na. Yung mga nagtitesis dito, tandaan niyo yan, ha? Para pagdating ng thesis defense, bongga kayo. Ngayon, pero kailangan mong i-explain sa method mo kung paano mo kinuha yung non-probability sampling. Ibig sabihin ng non-probability sampling, hindi ito random. So, ibig sabihin, hindi mo to pwedeng gamitin in order to generalize to an entire student population kasi nga non-probability sampling ka, be. Sino bang thesis advisor ng mga to? Or math teacher? Saan ka nakakita ng non-probability sampling? Tapos, ang conclusion mo sa population, you make a statistical inference. O, ano pang wala dito? Wala kang confidence interval. Paano ka nga magkakaroon ng confidence interval in non-probability sampling? Okay? So ngayon, hindi natin alam kung hindi nyo rin sinabi kung paano yun nahanap yung mga estudyante na yan. Kasi pwede yung mga yan is member ng organization na ito. Kasi non-probability sampling, pwedeng ito yung mga kabarkada mo. Pwedeng ito yung mga kakampings lang. Hindi ba? Pwedeng gano'n. Kaya hindi nyo kami mapaiikot-ikot, no? Yung mga etos, ano akala nyo yung mga Pilipino hindi mga nakapag-aral? Ganito lang kami magsalita, no? Inom muna ako ng aking craft beer. Charot. Akala nyo lahat ng Pilipino hindi marunong sa math? College student kayo,
yung non-probability sampling ninyo ay nag-generalize kayo dyan. Mali yan. Mali yan. Okay. Kaya nga, wala silang tinatawag na confidence interval, wala silang margin of error, meron lang silang point estimate. Hindi ka pwede. Pero hindi mo siya pwede i-generalize. Pwede mo lang sabihin, doon sa mga nakausap ninyo, through non-random sampling, ito ang kanilang sentimiento. Pero hindi yung sasabihin na lahat ng estudyante sa Pilipinas ay ito is ang sentimiento. Because your statistical inference, dahil ang inyong conclusion ay hindi pwedeng mag-reliably flow from your method. Mali yan. Yan ay ka-VO-VO-han sa statistics. Pati ba naman statistical principles, statistical method ay kailangan ninyong bali-baliin para suportahan ang inyong mga agenda sa buhay. Mga Bex, statistical method is not up for debate. Simple. Establish na ang statistical rules, mga Bex. Anyway, so, ngayon, ano yung wala sa kanila? Okay? Kaya nga talagang sabi ko, Diyos ko naman, kabobohan naman itong pinagagawa nila. So, bibigyan ko kayo ng mga terms, no, na kailangan ninyong malaman pag nakakakita kayo ng mga statistics. Okay. Ngayon, halimbawa ito. Okay. Kulang dito. So, na-discuss na natin, class, ang sampling method. Okay. So, ano dapat ang sampling method? Ano ang batayan para magkaroon ka ng magandang conclusion sa iyong statistical study? Dapat random. Randomize. Okay? Random sample. Ganyan. Dapat random sample. Okay. Ang size ba? The size matter? Yan, size matter, no? Pero ang gold standard niyan is about 1,000 to 2,000. Okay na yan. You can have reliable statistical result ng 1,000 to 1,200 to 2,000 respondents. Okay na yan. That's a standard. So, standard. Yan ang standard. Huwag nyo na pagdebatihan yan dahil that is statistical principle. So, huwag na kayong umarte. So, okay. So, na-discuss na natin yan. Okay? Ang sampling method, dapat random sample. Okay? Kung gusto nyo mas complex, so kailangan mayroon kang, pwede ka pang mag-stratified sampling. Okay? So, ano na to? Advanced na ito. Pero dyan muna tayo sa dyan na lang muna tayo sa sa pinakapayak dahil yan pa lang is tatakbo na ang bus. Okay. So ngayon, yung mga nakikita nyo na binibigay nila, yung tinatawag na point estimate. Okay, point estimate. Yung mga eksaktong number ba? Sasabihin nila, 89% ayaw kay Sarah, ganyan. Point estimate yan. Pero meron tayong tinatawag na margin of error. Ibig sabihin na margin of error, itong margin of error, it will determine the confidence interval. Okay. Ano yung confidence interval? Okay. Halimbawa, yung point estimate mo is 89%. Okay. Meron kong confidence interval na nagdidepende ito sa margin of error. So, para malaman mo yung confidence interval, so itong point estimate, usually this is the mean. Okay? This is the mean. Ito yung nasa gitna, central tendency. So, ang confidence interval, so plus minus 3. So, minus 3 is 86%, plus 3 is 92%. Itong confidence interval na ito, yung nakikita nyo yan, itong 86, okay, yan yung resulta ng minus 3. Ibig sabihin yan yung lower bound. Lower bound. Ang upper bound is 92%. So, ibig sabihin, yung sa iyong statistical study, most probably, with 95% confidence level, okay, 95% confidence level, yung totoong point estimate
ay nandiyan within that range. Naintindihan niya na, mga Bex. Naintindihan niya na. Naintindihan niya na ang ibig sabihin ng confidence interval, ang margin of error at point estimate. Okay. So, yan ang eksena dyan. At yung sampling method ay random sample dapat. Yan ang standard. Okay. So ngayon, so these are our guesstimates, no? Of course, pag gumamit ka ng statistics, most probably, mas magiging confident ka. Okay? Sa iyong pag-estimate. Pero, kailangan random yung sampling. Okay? Meron diyang mathematical principles kung bakit random ang sampling and why statistics work. Okay? Balikan ninyo ang statistics ninyo. May mga AI, pag-aralan nyo yan, yung mga rule, yung mga law of big numbers, etc. And yung mga, yung central tendency, etc. Chorbanesca. Okay. Marami pa yan. Pero, doon pa lang sa diniscuss natin ngayon, tatakbo na ang bus. Tatakbo na ang bus. Okay? So, again, class, okay ha? Ano tayo ngayon? Open book exam. Okay, class? Bakit ito ay panloloko ng taong bayan? Ano ang problema nito? Ano ang problema nito kung bakit ito ay panloloko ng bayan based on bad math? Why? Dahil siya ay nag-generalize sa population ng mga estudyante based on non-probability sampling. Statistically reliable ba ang mag-generalize using non-probability sampling? Yes or no? Okay, yun ang tanong ha. Meron tayong exam, mga Bex. Is it statistically reliable? Is it statistically reliable to generalize based on non-probability sampling? No. Sa Tagalog, pwede ka bang reliable ba ang iyong statistical inference mula sa non-probability sampling? Okay, limitado lang yan. That is only limited doon sa sinample ninyo. Kasi kailangan probability sampling. Hindi mo po pwedeng sabihin na ito ang buong population. Hindi mo pwede kasi hindi ka naman random sampling. Mali-mali pa yung method mo pa. hindi pa clear yung method mo. Okay? You cannot do statistical analysis. Tapos yung method mo hindi transparent. Ano ka? Sino naman nagtuturo sa inyo yan? Hindi ba? Non-reliable. So, tama kayo. Okay. Now, babalik ngayon tayo sa mga key terms. Okay, key terms. Key terms. Ano ang ibig sabihin ng confidence interval? Ayan. Pakita natin. Anong ibig sabihin ng confidence interval? This one? Anong ibig sabihin ng confidence interval? Ay, nakita nyo ang answer. Sandali. No cheating. No cheating. Okay. No cheating. Okay. Anong ibig sabihin ng confidence interval, mga Bex? Anong ibig sabihin ng confidence interval? Diba? Confidence interval. Yan. Pag nakikita niyo yung confidence interval. Diba? Ibig sabihin yan, ang true value ay within what? Within that range. True value is within that range. So, lower bound is 86%, upper bound is 92%. So, pag sinabi nating 95 confidence interval. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin yan.
Ibig sabihin yan, pag may nakita kayong 95 confidence interval, ano ibig sabihin niya pag nakita niyo sa mga statistical studies? Ano ibig sabihin niya mga Bex? Okay, siguro naman alam nyo na. Ibig sabihin yan is, pag ako ay, pag ako ay nag-survey uli, there is a 95% what? Most of the time, okay, yung true value, okay, ito yung point estimate, ano ba itong ginagawa ko? Hindi nakikita yung cursor ko. Ang ibig sabihin niyan, okay, kung ako ay kumuha uli ako, mag-random sampling uli ako, kasi ito, sabihin natin, one statistical study, 2,000 respondents. Kung gumawa uli ako ng survey, let's say, okay, at let's say gumawa ako ng 100 na surveys na may 2,000 respondents, 95% of the time, yung true value ay nandiyan sa confidence interval. Ganong level. Okay? Ganon level. Okay? So, ganon ang isipin niyan. Pero, eto pa lang, no? Dito kayo mag-focus, no? Dapat ang sampling method ay random. Pag hindi yan randomize, hindi ka pa pwede, sasampalin ka ng matinong thesis supervisor mo. Tapos magkakaroon ka ng statistical inference. Bex, babagsak ka ng hindi ka papasa ng thesis. Unless na i-qualify mo yan na ang yung ginagawa ay ito lamang po ay focus group discussion. Which is most probably what they did. No? Nag-focus group discussion lang po ang mga kakampings na estudyante. Okay. So, ganun po yan. Para hindi po kayo nadidengoy-dengoy ng mga eto. Okay? Of course, you cannot be 100% certain sa statistical analysis because it is about probability. Wala pong certainty. Ang certainty po ay kailangan mo ng complete information. At you are neither the universe or God. You're neither the entire universe or God itself because the universe and God have the complete information. Kaya tayo gumagamit ng statistics. So ngayon, kaya alam nyo na kung bakit tayo kulelat sa math. Dahil yung mga college students natin ngayon nagpapakalat ng kabubuhan. Granting na itong nasa likod ng organization na ito yung mga college students, 2025 na, hindi pa rin kayo marunong mag-statistics. At ating media, na malamang sa hindi, ang mga nagsusulat dyan, ay hindi rin pumasa ng statistics. Wala naman siguro quantitative analysis pag sa term paper sa thesis ng journalism, di ba? Or kung ano man tinapos nila. So ngayon alam nyo na, huwag kayong makikipag-debate because of the sample size. That's not the point of statistics. Ang debate dyan is kung paano ginawa yung sampling method. Okay? Tapos kailangan tingnan nyo rin yung margin of error, yung confidence interval, etc. These are guides, statistical analysis are guides. Most probably, they might be correct. Kaya ka nga may confidence interval para meron kang range na kung saan mag-fall yung totoong value. Okay? Yung point estimate niyan, that's just like a point estimation based on your random sample. Pero nagkakatalo yan sa confidence interval. Kung wala kang confidence, wala kang beauty. Kaya nga, kailangan parating beauty with confidence. Ngayon, class, bilang pagtatapos, ano ang natutunan nyo dito? Ang statistical analysis, dapat ito ay nakabase sa papaanong sampling method? Papaanong sampling method?
Magtatapos na tayo, ha? Ipapadala nyo na yung 1/4 sheet of paper ninyo sa suking tindahan. Ang statistical analysis ay dapat, ang sampling method ay, ayan na, kita nyo na. Yes, exactly. Pag hindi random sampling, ang statistical, ang conclusion ay dapat mang pagkatiwalaan. Diba? Naintindihan nyo na? Diba? Akala ninyo mahirap ang statistics. Actually, madali lang ang statistics. No? Kailangan nyo lang, kailangan lang baklain ang explanation. para maintindihan ng marami. Dala ko, pag bibigyan mo ako na, ito, nakabase ito sa non-random sampling. Bex, hindi kita pakikinggan. Alam mo, pwede ko lang sabihin Kerry, okay, gumawa ka ng exploratory lang yan. Nag-explore ka lang bakla. Hindi ka pwede maging confident based on a non-random sampling. Niloloko mo lang yung sarili mo. Niloloko mo lang yung sarili mo, Bex. Kaya tayo kulelat sa math. Ngayon, alam nyo na. Okay? Alam nyo na lahat. Okay? So, inaano na lang kayo, pinaiikot kayong parang kulangot. Ngayong alam nyo na, okay, saka yung mga representative sample, hindi po pwede yan. Ang representative sample, okay, meron itong statistical rules on how to get a representative sample. Okay, may AI na to, no? Wala na kayo excuse para maging aanga-anga. Pwede niyo tanungin yung mga AI tools. Pwede niyo patagalog yung AI. Pa-explain niyo sa Tagalog na paano kinukuha ang representative sample. Ganon. Hindi na po pwedeng maging aanga-anga ngayon sa AI revolution, mga friends. Ako ay natutong gumamit ng Python through AI. At natutunan ko siya na in 1 week dahil magaling magturo, no? Pinapa-adjust ko sa level ng aking utak, which is 5 years old, ganon. So, ayun lamang po. Ipasa nyo na po ang finish or not finish. Please pass your paper at ihuhulog pa po yan sa pinakasuking tindahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli, wag po nyong hayaan na paikot-ikutin po kayo na parang kulangot na mga ito na hindi naman marunong sa math. Okay? Thank you so much. And at ang aking ending is keep yourself moist. Thank you. This is for the motherland. I am for the motherland and always be for